Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Nagpapatuloy ang Health and Travel at Serbisyo Publiko kasama ay yung Agaran Serbisyo Lady, Dr. Hilda Ong, programa na naghahatid ng tamang impormasyon at serbisyo publiko dito sa DWBL 1242 kHz. Ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Ang oras sa buong Pilipinas ay ganap ng 9:23 ng umaga, hatid sa atin ng Pag-ibig Fund. Tapat na serbisyo mula sa puso, isang lingkod mula sa puso. At bilang bahagi ng airport check-in, luggage awareness, advocacy ng iyong Agaran Serbisyo Lady at sa ating programa, hayaan ninyo na talakayin ko ito sa ngayon. Ito po sa mga first-time traveler, o kahit na regular lagi tayong maalis na bansa, whether out of town within the Philippines o lalo na yung pupunta po tayo sa ibang bansa. Sa panahon ngayon, marami na sa ating mga kababayan ang naglalakbay para sa bakasyon, trabaho, pag-aaral, negosyo o pagdalaw sa mga mahal sa buhay. Batay nga sa datos, umabot sa 52.02 bilyon na biyahero papasok at palabas ng Pilipinas ang gumamit ng Ninoy Aquino International Airport 2025. Itong ang tawag natin po na iya. Ito ang pinakamataas na volume ng mga pasahero sa nasabing paliparan. Hindi pa kabilang ang iba pang international airports natin at daang-daan domestic airports. Ngunit kasabay ng pagdami ng mga biyahero, ay ang pagdami rin ng mga ulat tungkol sa mga nawawala, naliligaw, nasisira, o minsan ay ninanakawan mga maleta at personal ng kagamitan sa loob ng paliparan at habang nasa biyahe. Kaya naman, mahalagang pag-usapan natin kung paano natin maprotektahan ang ating mga bagahe upang maiwasan ang abala, stress, at malaking pagkalugi. Una sa lahat, tandaan natin na ang pinakamahalagang depensa laban sa pagkawala ng gamit ay ang pagiging maingat at handa bago pa man magsimula ang biyahe. Bago umalis ng bahay, ugaliin kumuha ng malinaw na larawan ng inyong maleta mula sa iba't ibang anggulo. So habang po kayo na nag-iimpake, hanggang sa na-final na po ninyo, una po naka-open ang inyong maleta, dapat po pinipicturean po ninyo. Lalo na po kung meron kayong mga medyo mas mamahalin na gamit, yung personal use po ninyo, picturean po ninyo. Makakatulong ito kung sakaling mawala ang iyong bagahe. Dahil mas madali itong matutukoy ng airline personnel. Mas mabuti rin kung may litrato ng laman ng maleta bago ito isara. Yung nga sinabi ko, mas maganda picturean po ninyo bago po ninyo isara. Hindi naman kailangan isa-isahin ang lahat na ito, ngunit mainam na may visual record kayo ng mahalagang bagay na hihintang inyong isinama. So kapag maayos na pagka-arrange po ninyo, tapos siyempre ilagay po ninyo yung mas yung kitang-kita yung mas mamahalin na gamit po ninyo, medyo i-pwesto mo ninyo sa yung pagkapinicturan, kitang-kita. Napakalaga rin na kunan ng retrato ang luggage tag. Ito ang pinaka-importante Ang luggage tag na inilalagay ng airline, ng check-in counter, yung ground steward o ground stewardess sa iyong boarding pass. Kasi doon sa boarding pass, di ba? Kunwari ito ang boarding pass. Tapos, nasa likuran ng boarding pass, nandun po yung tag ng iyong maleta, kung anong serial number na nakadikit doon sa iyong maleta.
yung tag na nakadikit dito, siguraduhin po ninyo hindi siya matatanggal kasi minsan pagdating sa airport, bago pagkanakuha na ninyo yung maleta po ninyo, minsan meron po security check na to prove na yung maleta ay sa'yo. So, doon sa serial number, makikita yung serial number nung doon sa may boarding pass. Hindi porke nilagay mo pangalan mo nandiyan, pero pagka wala ka nung yung number nung tag nung nakadikit sa sticker na nakadikit, wala sa'yo, makakaroon ka lang lamang na stress. Pwede mo naman ma-approve sa'yo, pero sasakit ang ulo po ninyo kahit may picture kayo. And then, ang pangunahing dokumento ginagamit sa pagsubaybay sa lokasyon ng iyong bagahe. Kapag nawala ang maliit na papel na ito na nabanggit ko sa inyo, yung tag na yon, maaaring mas mahirapan kayo mag-follow up ng claim. Kaya kaya naman pagkakuha lamang dito sa check-in counter, kaya kaagad kunan ng retrato gamit ang cellphone po ninyo. So para kung sakali nahawakan na niyo boarding pass ninyo, picturean nyo. Tapos yung likuran niya, yung tag ng kung ano yung serial number nandun sa bagahe ninyo, yung nakatikit sa boarding pass, picturean pa rin ninyo kung sakali kung ma-misplace ninyo yung boarding pass. Kasabay dito, huwag din kalimutan kunan ng larawan ang airline baggage tag na nakakabit mismo sa maleta. Ang barcode at tracking number na nakalagay rito ay napakalagang ebidensya kung kakailanganin ninyo magsampa ng reklamo o maghanap ng nawawalang bagahe. Pero po akong sample, pero hindi ito na po itong actual data. Kasi pagka na-zoom in po ninyo, baka pwede yung picture kasi may barcode po. Pero itong ang ginawa ko lang halimbawa. Let's say ito ang maleta po ninyo. So, di ba, ang airline staff ay naglalagay ng itong papel. Dito po ang barcode, nandun yung pangalan po ninyo. Tapos, ayan. Ngayon, ang gagawin po ninyo, pipicturean pagka bago ipasok ng check-in counter, di ba, doon sa conveyor, sabi mo, sandali lang po, pipicture lang namin po itong tag na to. Kailangan picturean po ninyo to. Ito napaka-importante po to. Yan. Pero pag let's say kung nakarating na kayo doon let's say doon sa bansa o saan man lugar, pag nandun na kayo sa hotel, ito dapat tinatanggal at pinupunit as in ginugupit-gupit po ninyo kasi may barcode doon pag makukuha ang yung identity nandun sa barcode. Kaya ito, it's very important to na pinipicturean pa rin ninyo to. Yan po, isang halimbawa lang po. Pero ito, hindi ito actual kasi kapag pinicturean nyo ako, tapos zoom in nyo, makikita po ninyo yung barcode ko, pangalan ko. Kaya gumamit lang ako ng pang sample ko lang para maintindihan po ninyo ang aking tinatalakay. Isa pang mahalagang payo na iwasang paggamit ng karaniwang itim o madilim na maleta na halos makakaparehong itsura. So, kapag kayo bibili ng maleta, mas piliin po ninyo yung iba, wag yung very common na, pero ito akala po ninyo black ito. Ito, sa likod ay black. Yan ito. Pagka sa likuran, parang very common lang siya. Pero ang harapan ko naman ito, na yung iba. Di ba? Ayan. So, hindi ito common sa kapag ito ay sabihin natin, nasa conveyor. Tapos, plus, meron akong mga nilalagay na sa handle, meron ako nilalagay ng pangalan ko, para at least maglalagay po kayo ng para madali mo ba identify na sa'yo yun, o para maiwasan natin ng ibang tao. Sabi, ay, nagkamali po ako kasi akala ko sa akin to. So, isa pang mahalagang payo, iwasan ang paggamit ng karaniwang itim. Katulad itong pinakita ko po sa inyo. O madilim na maleta na halos makakapareho ng itsura. Kung maaari gumamit ng makulay na luggage cover o ribbon, personal sticker o kakaibang luggage strap upang madaling makilala ang inyong gamit sa baggage carousel kapag nandun na sa conveyor. Maraming pagkakataon na hindi naman talaga ninakaw ang maleta ninyo, kundi nagpakamalan lamang na nadala ng ibang pasahero. So yun po ang iniwasan natin na baka
na kumbaga nakuha ng ibang tao. So, ang sa akin, every time pag nagta-travel ako, meron po akong nilalagay pa ng cover. Tapos yung cover ko, siyempre naiiba. Katulad po ito, isang sample. Ang cover ko ay merong letter H. Kasi Hilda, di ba? Bumili ako ng cover na H na may ganyan. So, para madaling ko ma-identify na sa akin. Ito ay madahal kayo rin luggage na ito. Sa sample ko pa lang. Pero yung mga medium size luggage ko o kaya yung malaking size, nilalagyan ko ng cover. Alam mo kung bakit? Bakit ko nilalagyan ng cover aside from para hindi siya madumi? Pero ang pinaka main purpose, kaya ako naglalagay ng cover dahil kapag ang maleta po ninyo ay the zipper. Kasi kapag ang maleta po niyo zipper, ito ay double to kaya hindi ito basta-basta matutusok. Kasi yung ordinary maleta na the zipper, tinutusok lang ng ballpen, na-open na nila. Pagka na-open na nila, pwede na nila kunin yung laman ng maleta po ninyo. Lalo na kapag dumataan sa scanner, ay meron itong ganito, ganyan, pwede natin kunin. So, isang tusok lamang, nakukuha. Pero, kapag binigyan mo ng cover, hindi na nila matutusok yan. Kaya yan ang isang reason, aside from madaling mo ma-identify ang maleta po ninyo, dito sa area ng zipper, dito sa area ng zipper, hindi na nila matutusok. Yun ang isang dahilan. Kaya need mo talaga lagyan ng cover. Ang iba naman, ginagawa nila, overall wrap, yung cling wrap, yung see-through, para hindi talaga nila matusok yung zipper. Yan ang isa sa dapat po ninyong malaman na pag-iingat. Kaya kung may mahalagang dokumento katulad ng kung meron ng mahalagang dokumento katulad po ng passport, visa, identification card, titulo, kontrata, gamot, laptop, cellphone, pera, alahas at iba pa, mahalagang kagamitan, huwag kailanman ilalagay ang ito sa check-in baggage. So, kapag kami ganung mga halaga, huwag na huwag po ninyo ilalagay sa check-in. Kasi parang nag-aakit ka ng di naman natin masasabi na may mga magnanakaw sa loob ng Pero iwas lang tayo para hindi mawala at pasira pang bagahe po ninyo. Dapat yung mga nabanggit ko, dapat ay nasa carry-on bag ninyo o hand carry o nasa backpack po ninyo upang lagi nasa inyong pangangalaga. Mahalaga din ang paggamit ng matibay na lock. Ayan, yung lock naman. So, dapat yung kandado po ninyo, yun, huwag naman yung isang gagamit lang sila ng ballpen, now open na. Kaya pumili din po kayo ng lock na mas matibay. Pero kung yung nabanggit ko, kahit nakakandado kayo, matutusok pa rin niya yun eh. Kasi doon sa zipper, dito sa zipper na kahit na ito, sabi natin nakakandado to. Pero dito sa gilid, pwede pa rin nila maitusok, makukuha pa rin. Tapos maibabalik nila, maisasarap pa rin nila kahit na may kandado. Kaya sinasabi ko, kailangan talaga, mas maganda, may cover. O kaya naman, may kumbaga belt. Pero kung belt, minsan matatanggal nila eh. Pero ang cover medyo matrabaho sa kanila kasi kailangan nila tanggalin yung cover and then kailangan isuot nila. Hindi naman nila pwedeng, syempre kung may tangkang nakawin yung laman ng iyong nasa iyong maleta, it takes time. Kaya medyo mahirapan sila. Kaya hahanap na lang sila ng ibang maleta na walang cover. At para naman sa mga madalas mo biyahe, yung mga maganda pag-isipan ang paggamit ng GPS. Pag yung sa lock naman, kung gusto mo masiguro, aside from your lock, ang ginagawa ko, nagbabaon po rin ako ng cable tie. Tapos lalagyan ko siya ng cable tie. Kung mabuksan man nila yung padlock mo, yung cable tie, hindi, unless puputulin niya. Pag pinutol niya yung cable tie, alam mo na, may nagtatangkang may nag-open, may naggalaw sa maleta mo kasi na-cut yung cable tie. Yun isa sa
ginagawa ko. Kaya naman, minsan nakakalimutan ko magdala ng, minsan napasarap ng shopping ko, tapos nagdala ako ng extra luggage o bag. Nakalimutan ko magdala ng, padlock. So, pwede ang cable tie. At para sa mga, yun na, madalas magbiyahe, maganda din pag-isipan ang paggamit ng GPS tracker or smart tracker na maaari ilagay sa loob ng maleta. So ngayon nakita ko nung pumunta kami doon, nag-cruise po kami, nakita ko yung kasamahan ko, meron siyang AirTag ilang 5. So lahat ng mga gamit nila, pamilya nila, lahat sa loob, niligyan po nila ng smart tracker para malaman nila kung nasaan yung gamit nila. Sa gitong paraan, may idea na kayo kung saan huling natukoy ang lokasyon ng iyong gamit kung sakaling mawala ito. Kapag nasa paliparan naman, huwag iiwanan walang bantay. Let's say, nandun na kayo sa boarding area. Yung hand carry bag o yung mismong personal bag mo o yung backpack, at kahit saglit lamang, huwag na huwag po ninyong iiwan sa upuan o kaya naman sa sahig. Kasi ang bilis talaga. Maraming insidente ng pagkawala ng gamit ang nangyayari habang abala ang may-ari sa pag-check na, let's say, busy ka sa cellphone po ninyo. Tapos nilapag mo lang ninyo sa gilid sa inupuan mo. May gulong ang mga hand carrying, di ba? Ang bilis lang nila kunin mabilis lang nila makuha sa iyo. So dapat talaga nilagay po ninyo sa harapan po ninyo. Okay, mas maganda, iba ginagawang patungan ng paa. So yan, hindi nila makukuha. Di ba? Yan ang dapat ninyong gawin. At iba naman busy sa pagkain o pakikipag-usap. Kaya doon sa boarding area, ingat-ingat po kayo. Tandaan na ilang segundo lamang ay maaaring sapat na para mawala ang iyong gamit. Pagdating naman sa destinasyon, ugaliin kaagad na kunin ang iyong bagahe sa baggage carousel. Huwag itong pabayaan ng matagal dahil maaari itong akalain ng doon sa airport officer, baka may nag-iwan ng bagahe dito, baka meron itong something, kaya hindi niya kinuha. O kaya naman, baka syempre, second, yung manakaw o mailipat sa ibang lugar. Kasi kapag nakita ng habang ikot ng ikot, tapos ang tagal na wala pa kumukuha ng maleta, may magpaptangkang kunin yun. Siguro wala na yung may-ari nito. So, kukunin nila. Pero mas mahirap yun kasi merong may security, yung kanina binabanggit ko, sticker. Pero mas malaking tsansa na pag-isipan ng airport officer, baka itong maleta may nilalaman ng something na natakot yung may-ari na kunin na. Baka mayroong mga kontraband o mga pinagbabawal nandun sa loob ng maleta, kaya hindi kinuha. Kaya kailangan, after the immigration, kailan puntahan nyo kagad ang carousel, kunin na ninyo kagad inyong maleta. Ngayon, ano naman dapat gawin kung sakaling mawala ang iyong maleta? Una, huwag magpanik. Kaagad na lumapit sa Baggage Services Office o Lost and Found Desk ng airline bago pa man umalis sa arrival area. Huwag naman po kayo aalis sa airport hanggang hindi ninyo nakakausap ang Baggage Service Office o sa Lost and Found. Napakalaga nito dahil mas mabilis maimbestigahan ang kaso habang nasa loob pa kayo ng paliparan. Ipakita ang baggage claim, yun na nga yung sinasabi ko po sa inyo, baggage claim stop, boarding pass, at mga larawan ng luggage tag at airline tag na inyong kinunan bago ang biyahe. Yun ang sinasabi ko po sa inyo. Kapag once na nawawala ang iyong bagahe, papakita na po ninyo yung boarding pass, yung baggage claim stop, and then mga picture po ninyo na ebidensya na ito ang maleta ko. Itong itsura ng maleta ko. And then, yung mga nasa cellphone po ninyo, yun ang magsisilbi pangunahin ebidensya upang masubaybayan ang iyong bagahe.
humingi ng reference number o incident report number para sa inyong reklamo. Isulat ito at itago ng maayos dahil ito ang gagamitin sa mga susunod na follow-up. Kung sakali makita ninyo na bukas ang maleta, may sirang lock, o may nawawalang laman, kaagad ito i-report bago lumabas ng airport. Kumuha ng mga larawan at video bilang karagdagan ebidensya. Alam mo, para sa akin, mas maganda video kaysa picture. Kasi pagka video, habang binubuksan po ninyo, habang pinapakita po ninyo, mas klaro ang video. Mas mahirap maghabol ng reklamo kung makalipas pa ng ilang araw, ninyo ito iulat. Lalo na kapag umuwi na kayo, saka tapos babalik kayo, ay mas malabo na yun. Kasi maaaring sabihin ng mga airline officer, ay malay namin pag umuwi mo, binawasan mo, tinanggal mo, o tapos sasabihin mo nawala. Kung may nawawalang mamahaling gamit, mahalagang maghanda ng mga resibo. Siguro yung resibo, pwede na afterwards, sabi mo, ito mga nawawala. Meron akong resibo sa bahay. Sa bahay namin, saka ko na lang ibabalik. Pero ito mga nawawala. Warranty card, serial number, o anuman dokumento na makakatulong upang mapatunayan ang pagmamay-ari at halaga ng mga nawawalang kagamitan. Maaari rin nga maghain ng formal na reklamo sa airline at humingi ng impormasyon tungkol sa kanilang baggage compensation policy, kung magkano nila babayaran to. May mga regulasyon at proseso na sinusunod ang mga airline hinggil sa pagkawala, pagkasira o pagkaantala ng paghatid ng bagahe. Higit sa lahat, tandaan natin na ang paglalakbay ay dapat maging masaya at hindi puno ng pag-alala. Hindi natin kontrolado ang lahat ng sitwasyon, ngunit sa pamamagitan ng maingat na paghahanda, tamang dokumentasyon at pagiging alerto, malaki ang posibilidad na mapangalagaan natin ang ating mga gamit at maiwasan ang maraming problema. Ang simpleng pagkuha ng retrato ng maleta, luggage tag, airline baggage stop, at mga laman nito ay maaari maging susi upang mabilis na mahanap ang nawawalang bagahe o mapatunayan ang anumang reklamo kung sakali makaroon ng insidente. Tandaan natin, mas mabuti ang handa kaysa magsisi sa huli. Ang ilang minutong pag-iingat bago ang biyahe ay maaari makapagligtas sa ating mula sa matinding abala, gastos at stress habang naglalakbay. Ang ligtas at maayos ng paglalakbay ay nagsisimula sa pagiging responsable, mapagmatsyag sa ating mga personal na kagamitan. Mag-ingat po tayong lahat at magkaroon ng masaya, ligtas at matagumpay na biyahe saman tayo dalhin ng ating paglalakbay. At ang isa pa gusto kong bigyan ng awareness o dapat ninyong tandaan. Kapag kayo po ay may mga hand carry na luggage, ito katulad ng pinakita ko po sa inyo. Siyempre mayroong sukat po yun, dapat inaalam po ninyo, saka dapat 7 kilo. Katulad po ito, kunwari ito ay yung hand carry. Tapos, kapag ito ay nilagay po ninyo sa pinaka-overhead bin, dun sa dun pinaglalagyan, siguraduhin nyo nakakandado. Tapos, lalo na po, yung mga nakaupo sa may exit row, yung sa emergency, yung sa may kadalasan yung sa exit na tapos magtatanong sa iyo, stewardess, ma'am, willing po kayo na kung may pangyayari, basahin po ninyo to, ito ang dapat ninyong gawin. So kung doon kayo nakapwesto sa exit row o sa emergency exit, lahat ng kagabitan po ninyo, lahat ng kagabitan ninyo, lalo na sa mga babae, yun handbag po ninyo, kapag bago mag-take off o kaya bago mag-landing, sasabihin ng steward, ma'am, kailangan namin ilagay sa overhead ang inyong kagamitan kasi bawal po na sa lap ninyo o bawal po sa harapan po ninyo, dapat po sa overhead. So kapag nasa overhead, tapos kapag nakapag-take off na,
siyempre siyempre may ilaw doon na okay na, di ba? Pwede na kayo tumayo, yung o kaya safe na lahat, smooth na, nasa ano na kayo, nasa air na kayo. Ibaba ninyo kaagad ang inyong handbag. Huwag ninyo hayaan na doon sa ibabaw lang. Kasi meron po akong kakilala na yung kanyang ang kanyang yung sa lalaki naman, yung belt bag niya o yung kanyang sling bag ng panglalaki, nandun po sa nasa ibabaw. So, hindi po niya nakita kasi ang pakalagay hindi mismo sa ibabaw niya, sa harapan niya. Nandun sa back row. So, meron mang mag-open ng overhead, hindi niya namalayan. So, pagdating niya doon sa bansa na kung nasaan siya, tapos nung kailangan niyang gamitin ang pera niya, saka lang niya nalaman na nawawala ang pera niya. Tapos hindi lang yung pera ang nawala eh. Ang the worst is, yung credit card niya ay nagamit sa pagbili ng grabe, milyon kasi mataas kasi ang kanyang credit limit. So, pag-uwi na ng Pilipinas, nakatanggap siya ng credit card statement niya, na-shock siya. Sabi niya, di unang-una, yung oras na yun, wala naman siya doon sa bansa na yun, nandito naman siya. Kunwari, yung nung nakaw ng kanyang card, nag-shopping, sabihin natin, nag-shopping siya sa Japan. Pero yung pasahero ay nasa Singapore. So sabi niya, imposible kasi nandito ako sa Singapore, ang pinagbilhan ay Japan. So hindi ako yan na kumbaga nung nasa eroplano kami, nasa airplane, yung bag ko nandun sa overhead dahil hindi niya daw niya alam na ninakawan na siya. So yan po ang dapat niyong tandaan. Pag sinabi ng steward or stewardess, nandun po kayo sa exit row, nasa emergency row po kayo, at sinabi na kailangan ilagay sa overhead, pumayag po kayo. Huwag kayo makikipag-away na ayaw nyo. Kasi baka naman, pababain kayo. Kasi bawal yon. Kailangan sumunod po kayo. Pero kapag habang nasa itaas, kailangan yung mata po ninyo alert to kayo. Hanggang sa kapag nakapag-take off na, okay na, tumayo na kagad kayo, kunin mo na kagad ang bag mo. Tapos, after that, kapag magla-landing na naman, siyempre mag-a-announce na naman si pilot. Magla-landing na tayo. Lahat siyempre sasabihan yung mga stewardess, i-check lahat kung okay lang, kung lahat na naka-seatbelt, kung lahat ay tapos lahat ng window dapat nakataas kasi kapag nasa biyahe may sabi na baba para makatulog o pinapatay niya ang ilaw, pero during the take off and landing, ganun ang ginagawa. So, yan ang isa totoong nangyayari na may nakawan sa loob ng eroplano doon sa overhead nyo. So, kailangan una-una nakapadlock. Pangalawa, kapag meron po kayo mga credit card, lagyan po ninyo nung RFID yun. Kahit na hindi alam mo, kahit hindi nila nabubuksan ang maleta po ninyo, tinatap lang nila eh. Nakukuha na nila yung information, pwede na sila mag-charge doon sa maleta kung ano man ang amount na gusto nila i-charge sa credit card nyo. Kahit dito sa Pilipinas, lagi lahat ng credit card ko po ay meron po either nakalagay pero yung sa plastic na papasok mo yung credit card nyo, yung RFID na hindi talaga kahit lumapit pa sa'yo, dumikit sa'yo, hindi nila ma-scan ang credit card nyo. And sa akin naman, meron talaga binili na card. Tapos lahat ng credit card ko nandun, kung nakasangga. So kung may lumapit sa bag ko, may lumapit sa akin, hindi niya magagamit ang credit card ko o kaya debit card ko. So yan ang isa sa dapat po ninyo malaman. So far, yan ang mga dapat ninyo malaman. And then, ang yung maleta, kapag pag may nagsabi sa'yo, nakita, ay ma'am, wala pala kayong hand carry.
pwede po ba yung yung isang hand carry ko, pwede sa kunwari sa'yo? Lagi po kayong magse-say no kasi hindi mo alam kung ano ang nilalaman nung hand carry nila na ipapagamit, kung sasabihin na akuin mo na sa'yo yan para kasi siguro sobrang dami niyang dala, nag-overweight na siya. Wag na wag po kayong papayag. O kaya naman, kung kayo naman ay isang group check-in. So maraming kayong sobrang kilos. Tapos meron isang lumapit sa inyo. Baka pwede naman po makiangkas sa kilo allowance ninyo naman na sa tingin ko sobra-sobra, may sobra pa kayo. Huwag din po kayo papayag kasi nandun delikado po yun kasi hindi nyo alam kung ano ang nilalaman ng bagahe niya. Kaya yan ang alam mo mahirap magkaroon ng problema kapag kayo sa ibang bansa. Talagang sasakit ang ulo ninyo. Pagkatapos mapupunta pa kayo sa detention office nila. Tapos ang daming investigation. Tapos ang mahirap lang diyan, mapagbintangan ka pa na meron kang dalang mga pinagbabawal. Sabihin natin na meron shabu sila nilagay o anuman na pinagbabawal, patay ka na. Ikaw hindi instead na makapag-tour, makapag-relax, talagang makukulong ka pa. So, masarap po magbiyahe. Yung nga lang, kailangan po talaga maging maingat tayong lahat. Huwag po kayong basta-basta nag-iisip na, ay, wala yan. O tapos, yung bagahe po ninyo, saan-saan lang nyo nilalagay. Tapos, ang isa pa, kapag po kayo ay nasa ibang bansa, ngayon sa mga babae, let's say sabihin natin may hand carry bag ka. Tapos yung iba naman ang ginagawa, pinapatong lang nila ang backpack nila o ang handbag nila. Tapos pumindot lang siya ng elevator, tapos parang may kumausap lang sa kanya. Pagtingin niya sa bag niya, nawala na ang kanyang handbag, yung hand carry niya. Nandiyan, pero yung nakapatong, nakuha. So kapag meron kayong ganyan, ako lagi ako may baon na belt eh. Ang ginagawa ko, nakatali yung handbag ko doon sa handle na hindi talaga mahihila. Kasi kamay mo nandun sa hand carry, nandun handle mo. O kaya naman, kahit sabihin natin na ang purpose sila ay gusto nila makuha yung handbag mo, kung nakatali siya, hindi nila makukuha. So marami kayong mabibili sa online na pwede naman na meron talagang yung luggage na na belt o anuman na maliit lang na parang garterized. Pwede po ninyo i-wrap around and then nakatali doon sa handle po ninyo. Hindi na kayo mananakawan. So, yan po ang mga na issue na gusto ko po i-share sa inyo na kapag tayo ay naglalakbay, kinakailangan po maging alerto. Huwag po ninyong hintayin na magkaroon kayo ng problema. So pag sa check-in counter pa lang, pagkalapag doon sa timbangan, di syempre may lalabas na kung ilang kilo. Doon pa lang, pipicturean na ninyo. O kunwari nakalagay, ang minsan depende sa airline meron 20 kilos, meron 23 kilos. Kung lumabas doon sa meter, nakalagay, ang laman ng maleta mo ay nasa 18 kilos. Picturean po ninyo yan. And then, tapos yung yung sinasabi ko sa inyo, yung nasa maleta po ninyo, yung kinabit ng stewardess, yung check-in counter personnel, ito ulitin ko po. Itong nakakabit sa maleta po ninyo, itong tag na to, kailangan picturean po ninyo. Picturean po ninyo yan bago ipasok sa conveyor, yung pupunta na sa likuran ng check-in counter. And then, bago iakyat po yung maleta,
picturean po ninyo yung maleta ninyo, front and back, and then top portion. Yung may pangalan po ninyo. Lahat yan, dapat picturean ninyo yan. Para pagdating doon sa bansa, sa lugar na pinupuntahan po ninyo, kung karoon ng, kapag hindi lumabas ang maleta po ninyo, meron na kayong maipapakita sa kanila na ito po ang maleta ko na bakit walang lumalabas sa dito sa conveyor. Kaya na po ang mga mahalagang bagay na tinatalakay ko today kasi totoong may ganun pangyayari. Ang oras sa buong Pilipinas ay ngayon ay 9:57 ng umaga. Ang time check na ito ay inihatid sa atin ng Pag-ibig Fan, tapat na serbisyo mula sa puso. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa ating programa. Naway ay may napulot kayong kaalaman na maaari ninyo magamit para sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Ang tamang impormasyon at maagap na aksyon ang susi sa maayos na serbisyo. Kung kayo po ay may mga katanungan, sugestyon, o nais ipaabot na concert o nais ninyong yun ang talakayin ko sa next episode. Maglagay lang po kayo ng comment at Doktora, pwede ba ito next time? Ito naman ang makitakel mong issue para malaman namin para mag-guide mo kami. Sa ating mag-comment lang po kayo sa pamamagitan ng ating official social media accounts. Ako muli si Doktora Hilda Ong. Dito ang serbisyo ay mabilis, maasahan at may malasakit. Hanggang sa muli pagsasama natin dito sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko, kasama yung Agaran Serbisyo Lady. See you again tomorrow. Pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon. Bye! Health and Travel. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso.